Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Aminado si Risa Hontiveros na pinakamalakas na kandidato para sa 2028 ay si VP Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin, ito pong pagbutata ni Marcoleta kay Carpio at sa pagiging wini-welcome niya po yung debate na sana matuloy na para magkaalaman na po kung sino po yung totoong ropor at yung talagang maalam sa batas. Ano ba nangyari rito? Parang malabo yata tayo. Kasi yung salamin. Napalit lang ako ng doble tingin ko sa mukha ko. Yung pala yung salamin. Okay. Si Marcoleta po ay binutata itong si Carpio sa usaping treason, no? Kasi alam niyo naman, tinitechnical siya ni Carpio. Alam naman natin lahat kung ano yung meaning ni Marcoleta ng salitang treason, no? Okay, at syempre pa yung pagsawsaw na naman ng mga senador. Partikular, 3 senador na po yung sumasawsaw dito po sa pag-i-issue o paglalabas po ng ICC ng mga pangalan na kasabwat di umano ni Tatay Digong kasama si Senator Bato at si Senator De La Rosa. Ayan, no? Si Bam Aquino po ay nakisawsaw na rin po sa pagsasabing dapat ang mga kasong EJK ay dapat dinggin sa hukuman dito sa Pilipinas. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Hinihingal-hingal na, hinihingal-hingal pa si Badong. Pag-usapan po natin agad-agad, no? Kung ano yung mga gusto natin pag-usapan. Unahin na natin to si Hontiveros. Aminado po si Hontiveros na ang pinakamalakas sa mga kandidato ay si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, napakaaga po nilang magsisuko, no? Tarantan-taranta po sila. Hindi po nila alam kung ano po ang gagawin nila para talunin si VP Sara eh. Lahat po sila nagsasabi ngayon, lahat ng mga kandidato na gustong tumakbo, nagsasabi po sila na kinakailangan magkaisa. Eh, ang pinakamaingay po sa mga nagdedeklaran tatakbo sila, itong si Risa Hontiveros. Samantalang ako po, ang pakiramdam ko, ang gusto pa rin ng mga dilawan at kakamping ay walang iba kundi si VP Leni, dating Vice President Leni Robredo. Okay. Kaya yan yung yan yung dilema nitong mga dilawan, yung atat na atat, yung kampanya na si Risa Hontiveros, sa tingin nila walang kapanapanalo. Samantalang yung nakikita nila na pwedeng ipantapat, hanggang ngayon patay-patay. Si Leni Robredo, yung style pa ng mga Duterte yung gustong sundan, no? Yung last minute bago magdedeklara na siya ay tatakbo. Talo ka na nung nakaraan dyan sa estilo mo ng ganyan, ulitin mo na naman. Okay. Problema po ng mga dilawan kasi at kakamping kasi mayroon silang mayroon po silang
Anong tawag diyan? Identity. Identity crisis. Bakit po? Hindi nila alam kung ano sila eh. Maling-mali yung pagpoporma nila sa sarili nila. Ako ito pinakamalaking pagkakamali ng Dilawan at Kakamping. Yung i-align nila yung sarili nila kay Pangulong Marcos, baliktad eh. Baliktad po. Nung araw, dekada po nilang pinaglaban yan, Marcos magnanakaw, 'di ba? Dekada po nilang sila yung masugid na kumukundi na sa pamilyang Marcos bilang magnanakaw, no? Etc. Talagang tapos nung panahon na ang mga Marcos ay nasa lowest point ng kanilang popularity ngayon, negative na si BBM, tsaka sila umepal na sila ay i-align yung sarili nila kay Marcos. Kaya, si BP Sara, dahil lang kay BP Sara, mas takot sila kay BP Sara. Yan yung sinabi ni Erice sa kanila eh. Yung mga kasamahan niya, mas takot na maging presidente si BP Sara. Kaya kaya nilang pagtakpan yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan, pinakamalaking korupsyon ang nagaganap sa Pilipinas ngayon under ng presidency ni Pangulong Marcos, BBM. Dinideny nila yan. Ayaw nilang palabasin na, kumbaga, gusto nilang palabasin na Duterte pa rin ang pinakamalaking problema ng Pilipinas. Masyadong detached si Leni Robredo, itong si Risa Ontiveros at lahat po ng mga katropa nila, De Lima, Shell Jokno, Bam Aquino, tsaka to si Kiko Pangilinan. Sinayang nila yung tsansa nila. Ito na sana yung tsansa nila. Tindi ng galit ng tao dito sa Marcos administration, na solo ng Duterte. Sa totoo lang po, ang popularidad po ni BP Sara, hindi naman dahil yung naging vice president siya. Kaya lang, walang alternative yung tao. Tanging Duterte lamang ang lumalaban sa mga Marcoses ngayon. Etong mga dilawan, instead na sana nakakuha kayo ng suporta sa mamamayan, baliktad, kinampihan nyo ngayon yung mga Marcos. Tapos pinopromote nila si BP Sara bilang pinakamalakas. Lahat ng dilawan na nagsasalita, Drilon, Ontiveros, Trillanes, si Pogi, si Poging Liamas. Lahat sila. Mga Duterte supporter, kami lahat nagsasabi, pinakamalakas na kandidato si BP Sara. Yung mga kalaban ng Duterte, lahat ng anti-Duterte, sinasabi na pinakamalakas si BP Sara. Sino pang magsasabi na matatalo si BP Sara kung both sides? Pro Duterte, si BP Sara ang pinakamalakas na kandidato. Anti-Duterte, si BP Sara ang pinakamalakas na kandidato. Sino pinopromote natin? BP Sara. Sino pinopromote nila? BP Sara rin. Hindi ko maintindihan. Ako sa totoo lang, nabobobo po ako sa strategy nitong mga dilawan at kakamping. Paano nyo palalabasin? Lantad na lantad sa tao Ghost Project. Lantad na lantad sa tao na mga magnanakaw tong ng mga tao sa gobyerno ngayon.
Paano nyo palalabasin na Duterte ang may kasalanan o Duterte ang pinakamalaking may kasalanan sa Pilipinas ngayon, samantalang never before nasaksihan natin yung ganito kalaking korupsyon? Mali eh. Pero yan, dahil sa pagkakamali nila na yan, tayo po ang makikinabang. O bakit po dilawan ng binabanata natin? Sirang hindi na po. warak na po ang si BBM. Negative na po. Siya na po yung nag-eliminate. Alam po ninyo, ang hindi po makakatulong, sino man ang babasbasan ni BBM, hindi po makakatulong yan sa kanilang kandidatura. Ang nangwasak ng hindi mo na kinakailangan banatan si BBM eh. Araw Ngayon, etong mga hindi ko maintindihan kung engot o ano eh. Alam mo yun? May chance na kayo na magpakita na kayong alternative sa korupsyon, kayong alternative sa kapalpakan ng gobyerno. Pero mas pinili ninyo na kampihan yung palpak, pinili ninyo kampihan yung korupsyon kaysa sa mamamayang Pilipino. Tapos aasa kayo na mananalo. Hindi na po to yung pagiging presidente po ni BP Sara Inday Duterte. Hindi na po yan question na magiging presidente ba siya. Ang question dyan, when? Kailan siya magiging presidente? Mas sa 2028 ba? Pag nanalo siya sa eleksyon o mas mapapabilis dahil sa alam nyo na kung ano pa man dahilan. Maraming salamat sa mga dilawan o kakampink. Maraming salamat sa mga makabayan black. At maraming salamat sa mga loyalista. Naiisa po ang tema nila tuwing magsasalita kay BP Sara Duterte, pinakamalakas na kandidato. Maraming salamat sa inyong lahat na mga anti-Duterte kasi ang lakas ninyo, ang lakas ng inyong social media, ang lakas ng inyong media, PR sa media. Kakampi nyo pa yung mga fact-checker ng Facebook. Kakampi nyo lahat eh. Di ba? Kakampi nyo yung Facebook, kakampi nyo yung mainstream media, at sangkatutak. Sangkatutak ang inyong mga vlogger, sangkatutak ang inyong bayarang influencer, pati yung mga laos na artista. Sangkatutak ang inyong artista. Mapalaos, mapasikat na artista. Siyempre, hindi natin pwede sabing laos si Nadine Lustre. Maraming sikat, si Vice Ganda, si Nadine Lustre, na anti-Duterte. Kontrolado nyo lahat. Pero bakit si BP Sara pa rin? Kahit kasi kontrolado ninyo lahat ng media, kontrolado nyo lahat ng mga social media, still, hindi nyo po mapapaniwala ang mamamayang Pilipino sa kasinungalingan. Ano ba binibenta nila? Ang binibenta nila, mas salot ang mga Duterte kaysa sa mga administrasyon. Pucha, hindi po maniniwala yung mga tao dyan. O pati pa pala simbahan, hawak nyo pa rin. Yung pagbanat ninyo araw-araw sa mga Duterte, pinopromote nyo lang lalo yung mga Duterte. Akala nyo yung pagpopromote nyo, yung pagsasabi nyo na EJK,
Pagsasabi ninyo ng war on drugs, pagkontra ninyo sa war on drugs, akala nyo nasisiraan nyo yung mga Duterte? Lalo naming nakukumpara. Kita nyo, pinakamalaking interest sa lahat ng mga views ko. Pinakamalaki kong views ngayon, yung sinabi ko na kahit na umabot na ng 540,000 sa Facebook, na kahit na anong gawin ninyo kay BP Sara, matuluyan mang i-impeach nyo si BP Sara, pati ang impeachment, promotion po yan sa mga Duterte, akala ninyo? Walang araw na hindi binabanggit sa mainstream media si Sara Duterte at ang mga Duterte. Walang araw. Araw-araw ibig sabihin. Nababanggit is either yung kaso ni Tatay Digong, ICC, o yung kaso ng mga idinadawit kay Tatay Digong, o yung kaso mismo ni BP Sara. Akala nyo ba nakikita ng mga taong bayan? Yes, buti nga nakasuhan sila. Hindi po. Ang nakikita dyan ng taong bayan, yung mga magnanakaw, inuusig yung mga Duterte. Promotion lahat po yan ng Duterte. Kala ninyo, tuwan-tuwa kayo, di ba? Nagsabi yung ICC. Idinawit to si Bongo, si Senator Bato, at iba pang yung 6 na iba pa. Akala nyo yung mga mamamayan, ay, may kaso na silang lahat. Yes. Hindi po, galit na galit lalo ang mamamayan sa inyo. Lahat ng ginagawa nyo, ginagalit nyo lang yung mamamayan. Bakit po? Alam na magnanakaw marami sa gobyerno eh. Tapos ang makukulong, ang kinakasuhan, kung hindi mga Duterte, mga supporter ng Duterte, ang bilis niyong kasuhan. Maski po yung mga simpleng bagay na hindi kayo naglalabas ng medical bulletin, may nagpakalat ng peking medical bulletin, kakasuhan nyo na yung mga marunong po mag-isip yung taong bayan. Alam po nila na hindi po illegal ang pagkakaroon ng confidential fund. Kung confidential fund pa rin ang sinasampan yung kaso kay BP Sara, alam po nila na ginigipit nyo lang yung mga Duterte. Yan yung nagko-contribute kung bakit popular na popular si BP Sara. Nakita nyo ba yung mga nagkakalye survey ngayon? Bakit po si BP Sara iboboto nyo? Hindi korap. Imagine nyo, ilang taon nyong pinalalabas na korap si BP Sara dahil sa confidential fund. Pero ang tingin ng mga tao, hindi korap si BP Sara. Bakit? Ang tingin ng mga tao, pinakamalaking korupsyon, flood control. At hindi nila narinig kailanman yung pangalang Duterte sa flood control. Kaya lahat ng mga inarte ninyo, kala nyo, yung pag ginagawa ni Father Flavi ngayon na hinuhukay yung mga bangkay ng kung sino, akala nyo maganda epekto niyan sa mga mamamayang Pilipino? Ginagalit nyo lang yung mga tao. Kitang-kita namin ang korupsyon. Daang bilyon ang binubulsa ng mga magnanakaw. Tapos babanatan nyo yung mga Duterte dahil sa kampanya laban sa droga. Yun nga ang nagustuhan ng mga tao kay Tatay Digong. Hindi nyo pa rin ba nauunawaan? Tumakbo si Tatay Digong, yan ang bukang bibig niya. Kampanya laban sa droga, kampanya laban sa kriminalidad, kampanya laban sa korupsyon.
Nanalo si Digong, nakita namin. Kayo rin, nasaksihan nyo rin. Natuwa ang mga tao, kayo hindi natuwa. Bakit hindi kayo natutuwa sa kampanya laban sa droga? Sino ba ang hindi natutuwa sa kampanya laban sa droga? Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Akala nyo ba magagalit yung tao pag pinaalala nyo yung ginawa ni Tatay Digong? Hindi nagagalit. Namimiss namin. Lahat ng mga tao ngayon na nangangamba na naman ulit, namimiss namin si Tatay Digong. Bakit number 1 si BP Sara? Kasi Duterte siya. Alam namin lahat kung ano nangyari sa Davao. Alam namin lahat kung ano ang ginawa ng tatay niya at gusto namin yun na ipagpatuloy. Hindi nyo binabanatan yung administrasyon na punong-puno ng korupsyon. Kaya maraming salamat kasi tuloy-tuloy ang pagpopromote nyo kay BP Sara. Pati yung mga pagtawag ninyong tatay naming karton. Nakasalukuyan na natutuwa kayo na kulong pa rin ang tatay naming karton. Kahit na anong ingay namin, nakakulong pa rin. Kala ba ninyo? Natutuwa yung mga Pilipino, ay, pinakulong nila si Tatay Digong. Iboboto namin sila. Hindi po. Kayong nagpakulong kay Tatay Digong. Bubueltahan namin kayo. Wala po kaming maasahan ng dito sa katarungan dito. Saan ka nakakita? Alam po ninyo. Dalawa lang po yung matinong pwedeng mag-imbestiga diyan sa mga kalokohan sa flood control. Blue Ribbon na pinamumunuan ni Ping Lacson at saka yung katumbas ng Blue Ribbon na pinamumunuan ni Redon doon sa House of Representatives. Naglabas si Erice, congressman yan, at saka si Congressman Tinio. Nagpa-press con sila, in-expose nila na merong di umano palitan ng text sa pagitan ni Yusek Bersamin at ni BBM. Nagpapatunay na porsyento 7 billion. Alam nyo kung anong ginawa ni Redon tsaka ni Ping Lacson? Parehong sinabing hearsay. Bakit hindi nyo imbestigahan? Huwag kayong mag-alala. Yung galit ninyo na puro nakaw, puro pagtatakip sa mga magnanakaw, matatapos din po yan. Pwede bang habang buhay yan? Pag nagpalit po ng Pangulo, alam naman natin kung sino mananalo. Ano man ang paraan ng pagiging Pangulo ni BP Sara, kaya sila takot na takot eh. Dahil yung mga yan, yung lahat ng hindi bumabanat sa administrasyon, tandaan ninyo, kaya hindi bumabanat yung mga yan dahil may tinatago ring baho yan. Narinig nyo ba si Risa Ontiveros na bumira? Bakit hindi bumibira yan? Natuklasan na natin na sangkatutak ang insertion niya eh. Di ba? Once na bumira yan, pinaalala sa kanya ni Tunying, meron kang 3 billion na insertion. Baka magkamali ka. Ano ang sino po yung ginawang halimbawa? Si Chis Escudero, Jinggoy Estrada, tsaka si Joel Villanueva. Ayaw nyong i-impeach si BP Sara. Bakit silang tatlo lang? Hindi ba maraming pumirma na binasura yung majority, di ba?
majority nagbasura ng impeachment ni BP Sara nung nagpasya yung Supreme Court. Bakit yung 3 lang ang kinasuhan? Hindi lahat na, Badong, sabi mo, pagbawi yan, di ba? Malamang sila lang yung 3 may kaso talaga. Yan yung halimbawa. Binibigyan sila ng halimbawa. Ito mangyayari sa inyo once na pumalag kayo. Kakasuhan namin kayo. Sisiraan ninyo yung mga magagandang proyekto ni Tatay Digong. Okay lang manira. Okay lang manira kayo ng proyekto kung yung presidente nyo may pagmamalaking proyekto. Sa kawalan nga ng proyekto, pati yung pautang sa SSS pinagmalaki na Sa kawalan nga ng proyekto, pati pagbabayad ng utang, pinagmalaki na Paniwalang-paniwala yung mga vlogger na loyalista na nabayaran na ni BBM lahat ng utang natin Nung tumambad sa atin na pinakamalaking utang ngayon ng Pilipinas, breaking all record kay BBM. Gulantang sila Panay panlilin lang ang gusto ninyo. Si Auntie Claire, akala nyo sikat na sikat? Subukan yung patakbuhin ng senador na magkaalaman. Kung talagang sumikat yan sa kababanat niya sa mga Duterte. Si Sara Duterte po, ang nakikita na at mga Duterte lang ang nakikita namin pag-asa ng Pilipinas. Wala kang itulak si Pain Panay pahulog Panay pagtatakip. Ayaw mag-imbestiga ng matino. Okay, punta po tayo rito kay Kay Marcoleta at Carpio. Sinabi ni Marcoleta, treason yung ginawa ni Carpio. Ano po ba yung sinasabing treason? Bakit niya tinawag na pagtatraidor? Kasi ayon kay Marcoleta, si Carpio bilang nung siya ay Supreme Court pa, pinaliit niya yung teritoryo ng Pilipinas. Antindi, no? Si Digong, si Tatay Digong, si Marcoleta ang tinatawag ninyong traidor. Si Tatay Digong at Marcoleta ang tinatawag niyong pinapamigay ang teritoryo. Si Carpio pala namigay ng teritoryo natin. Nakalagay po sa konstitusyon na yung mga katubigan po dyan sa Kalayaan Group of Island ay atin. Baliktad Binaliktad nila yung kaya bala kasuhan ni sampahan ni Marcoleta si Ping Lacson, di ba? Ng anong bang committee yun? Yung nag-suspindi kay kay Barsaga. Ethics Committee. Balak sampahan si Lacson dahil yung pinalabas nilang mga splice na video ni Marcoleta na sinusurrender daw ni Marcoleta yung Kalayaan. Yun pala desisyon ng Supreme Court under ni Carpio. Si Carpio po nagdesisyon na yung claim natin dyan sa Kalayaan, ayan po,
Okay. Dito muna sa yung pinagtalunan muna nila. Kaya tinawag na treason ni Carpio dahil sa desisyon kaya tinawag na treason ni Marcoleta dahil sa desisyon ni Carpio sa kasong Magalona versus Ermita. Ipinamigay yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun. Ibig sabihin, parte ng teritoryo natin. Kaya sabi ni Marcoleta, I charge him treason for this. So, inaakusahan ko siya ng pangtatraidor sa madaling salita. Hindi sinagot ni Carpio, no? Itong bintang na to ni Marcoleta na pinamigay niya o tinanggal niya sa teritoryo ng Pilipinas yung napakalaking teritoryo na 242 square nautical miles na territorial sea. Iba po kasi yung pinagtatalunan po natin na ang ingay-ingay ng mga senador, EEZ, Exclusive Economic Zone, hindi po yan territorial sea. Ang EEZ po, pwede po dyan magpunta lahat ng mga barko international, pwede po. Hindi po atin yan. Exclusive Economic Zone lang. Ibig sabihin, may exclusive tayong karapatan dyan para mangisda, pero hindi natin teritoryo yan. Ang sinasabi ni Marcoleta, sa hatol ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, pinamigay niya yung territorial sea. Teritoryo natin na dagat. Alam niyo ibig sabihin ng territorial sea at EEZ? Malaki po. Yung territorial sea, atin talaga yun. Yung exclusive economic zone, hindi atin yun. Exclusive lang nating magagamit. Makakapangisda, etc. Pero pwedeng dumaan dyan yung mga barko international. Yan po ang pagkakaiba. Yun yung inakusa sa'yo ni Marcoleta. Kaya kanya tinawag. Sa Tagalog yung treason, pagtatraidor. Di ba? Parang sinasabi ni Marcoleta, yan ay malaking katraidoran yung ginawa mo. Ikaw ang namigay, Carpio. Hindi niya sinagot yung pinamigay niya na yun. Ang sinagot niya yung treason. Ito ang sinabi ni Carpio. Sabi ni Carpio, kahit daw yung mga first year law student, every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. The crime of treason can be committed only if the Philippines is at war. That is clear in Article 114 of our revised penal code. So, ang sinagot ni Carpio, yung salitang treason. No? Pero hindi niya sinagot yung kung pinamigay niya ba yung teritoryo o hindi. Di ba? Okay. Kaya ngayon, nilinaw ni Marcoleta yung sinasabi niya. No? Sabi ni Marcoleta, akala ko naman malawak ang kanyang pag-unawa. Ang sinasabi ko lamang dyan, I'm not referring to the big book definition of treason. I'm referring to the generic sense of the word treason. Yan. Kasi ang sinabi ko dyan, napakalawak na bahagi ng ating teritoryo ang kanyang ipinamigay sa pamamagitan ng kanyang maling pagdesisyon. Ibig sabihin, sa Tagalog, mas madali. Kung Tagalog sana yung sinabi mo, Senator Marcoleta, baka naunawaan nila. Yan ay malaking katraidoran, yung pamimigay ng teritoryo. Biruin nyo, kayo pala namigay. Binibintangan nyo si Tatay Digong. Binibintangan nyo si Marcoleta. Yung pala kayo ang namimigay ng teritoryo natin. Sa paliwanag ni Marcoleta, 626 square kilometers. Mas malaki pa to kaysa sa kabuang
land area ng Pilipinas. Yan, nawala sa ating teritoryo dahil sa maling pasya ni Antonio Carpio. Ang bagal kong magsalita, no? Pick up mo ba dong? kulang sa kape si Mano. May panahon talaga na mabagal ako magsalita. Oy, thank you very much, ha. Speaking of pakape, oh. Karil, thank you very much sa $5 na pakape. Ang baga. Bakit hindi mo sinagot yung pamimigay mo ng teritoryo? Yun yung binibintang sa'yo eh. Slow mag-isip si Badong ngayon. Di ba? Yung treason, kasi Inglesero kayo pare-pareho. Kung Tagalog yan, oh, katraidoran mo. Katraidoran yung pamigay mo yung teritoryo. Alam nyo minsan, yung mga salitaan na ganyan, mga kapatid, yung madaldal ka masyado dahil guilty ka pala. Parang yung magandang halimbawa dyan, yung umutot ka eh. Di ba yung pag umutot? Kung sino pa yung unang, ang baho naman, utot kayo na untot, hindi man lang kayo lumabas. Malamang siya yung umutot eh, dahil siya yung unang nakaamoy, di ba? Okay. Yan yun, yan yung ginagawa pala ni Carpio. Atake ng atake dyan sa West Philippine Sea. Yung pala, siya may kasalanan kung bakit nawala sa atin yung teritoryo. Inatake nila si Marcoleta. Samantalang pinapaliwanag pala niya na wala sa atin yung teritoryo natin na mga karagatan dyan sa Kalayaan Group of Islands. Baliktad pala. Si Marcoleta pa inakusahan na pinamimigay niya yung kalayaan. O ngayon, natahimik na kayo lahat. Wala nang bumabanat kay Marcoleta, di ba? Yung pala, splice yung video niya. Yung pinalalaganap niyong video, splice. Ngayong sinasagot kayo ni Marcoleta lahat, wala na, dehin bokeh kayo na kayo. O si Ping Lacson, yung sinabihan ni Marcoleta na iano niya, sasampahan niya ng complaint sa ethics. Ano lang sagot ni Ping Lacson? May sagot si Ping Lacson dyan eh. Ito, sabi ni Ping Lacson dyan sa splice video na yan, paano ba mag-splice ng video? I have no idea. Please teach me. Yun lang ang sagot. Pinagbantaan ka ni Marcoleta na ayainan ka ng ethics committee dahil yung pinalalabas nyo ay splice video. Ang sagot ba naman ni Lacson eh, paano ba mag-splice? No. Ganun po nila. Wala po silang pakialam sa mga ano eh. Yan po yung balik nila. Paano ba mag-splice? Inaakusahan mo yung tao na gustong ipamigay yung Kalayaan Group of Islands. Nung sinita kayo ni Marcoleta, sasabihin nyo, paano ba yung mag-splice ng video? Kalokohan. May chinador pa kayo nalalaman eh. Tapos, pag kinumpronta kayo ni Marcoleta, sasabihin nyo, paano ba Okay. Punta po tayo rito sa... Kaya, ano na po yan? Sabi pa ni Marcoleta, 3 konstitusyon na nag-define ng ating national territory. Yan po yung 1935 Constitution, 1973 Constitution, yung panahon po ni Marcos, at 1987 Constitution. Nakasama po yan. Kasama po yung Kalayaan Group of Islands na yan. Territorial Sea
ang tinanggal nito ni Carpio. Kaya tama lang yan, magdebate kayo dahil masusupalpal ka ni Marcoleta. Magagaling kasi sila sa mga hindi sila sinasagot eh. Ang babagal mag-isip na niya mga yan. Si Marcoleta sanay pa. Napapractice niya pa yung pakikipagdebate. Nakita niyo naman, di ba? Yung tinayuan niya yung mga senador. Lahat ng tanong nila Soto, lahat ng tanong ng mga anti-Duterte dun sa Senado, sinagot lahat ni Marcoleta. Hindi siya umuupo. Kaya to malamang si Carpio, ropor ha. Ba't hindi ka lumaban? Ba't hindi mo labanan ng debate si Marcoleta? Bakit ang dami mo? Ang ginagawa niya ni Carpio, nagbibigay siya ng mga kondisyon. Bakit nagbibigay ng kondisyon? Oh. Para ngayon, siyempre, hindi papayag si Marcoleta na makondisyon niya. Wala. Hindi, wag na lang matuloy. Nagbibigay ka ng kondisyon dahil ayaw mong matuloy. Nayayabangan sila kay Marcoleta. Alam nyo kung bakit? Na-expose sila ni Marcoleta. Na yan lang pala yung kakayahan ninyo. Ang tagal-tagal nyo ng mga senador. Ako yung tinatawag na neophyte, pero parang wala kayong pinagkatandaan sa Senado. Na-expose sila lahat ni Marcoleta eh. Paano mag-conduct ng investigasyon? Doon sila sakit na sakit eh. Kaya yan, kanina yung walang ganong nanood ng ating video kanina. Ang ganda ng paliwanag ko doon, kinumpara ko yung nagdaang Committee Blue Ribbon chairman na si Ginggona dito kay Ping Lacson, ang layo. Yung kay Napoles, ang tindi na rekomendasyon niya doon ni Ginggona. Sampahan ng kaso si Enrile, Jinggoy at Bong Revilla. Tapos reviewin yung pagpamimigay ng pera ng gobyerno sa NGO. Kaya kita nyo natigil yung pamimigay ng pera ng gobyerno sa NGO. Wala nang usapin na ganyan, di ba? O ano rekomendasyon mo, Ping Lacson, para matigil yung corruption sa DPWH? Actually, walang rekomendasyon si Lacson eh. Meron ba naman rekomendasyon? Ang rekomendasyon mo eh, imbestigahan. Ikaw na nga nag-iimbestiga. Okay, sa mga hindi pa rin po, pasimplihin natin yung paliwanag ni Marcoleta. Mayroon tayong mga territorial sea. Territorial sea na sa isang pagpapasya ni Associate Justice Antonio Carpio, dineklara niya na hindi na atin yun. Ganun po. Kaya nawalan tayo ng doble. Kung gaano kalaki, nakita niyo yung mga lupa ng Pilipinas, doblehin mo yan, ganyan kalaki ang territorial sea na nawala dahil sa pagpapasya ni Carpio. Yan yung gustong pagdebatihan. Kaso gusto ni Carpio yung salitang treason eh. Sinabi na nga ni Marcoleta, hindi yung textbook na treason. Yung treason in general, yung pagtataksil. Hindi pala katraidoran, pagtataksil mo sa bayan. Okay. Punta po tayo rito sa last topic natin. Wag na natin yung paepal ni Flavi. Sa mga nagtatanong po, naghukay po si Flavi ng mga bangkay. Sa Polterero na yata si Flavi.
Wala pong epekto yan, Father Flavi. Alam niyo kung bakit? Sinuportahan po ng Pilipino yung war on drugs ni Tatay Digong. At proud po kami na sumuporta kami sa war on drugs. Kung kayo, wala na tayong magagawa dyan. Okay. Pag sausaw, isa pang sumausaw. O, kita nyo po sausaw ni Rizon Tiberos tsaka ni Ping Lacson. Si Ping Lacson nalulungkot. Si Rizon Tiberos naman, ano naman sinabi ni Rizon Tiberos tungkol dyan? Nasaktan naman. Panay kayo drama. Ang tanong, ano gagawin nyo bilang senador? Ipatitigil nyo ba? Pipigilan nyo ba? Gagawa ba kayo ng resolusyon? Maghahain ba kayo sa Supreme Court? O mema lang? Kasi coverage. Media coverage lang. Ano ang konkreto nyong gagawin? Ipepersona nung grata nyo ba yung mga ICC? Dapat may konkreto. May resolution ba kayong gagawin? Pipigilan nyo ba yung pagpasok ng ICC para hindi madakip? Oh. Pag ang sinabi nyo lang, nalulungkot ako. Dahil nangyari yan kay Bato tsaka kay Bongo. Wala po yun. Drama lang yan. Lalo na tong isa. Nasasaktan ako. Nasaktan ka lang. Ano gagawin nyo? Bilang senador. Buti pa si Tariela, pinagtanggol nyo. Kapwa nyo senador. Na walang kasalanan, ha? Kapwa ninyo senador na walang kasalanan. Nasaktan lang kayo at nalungkot. O, eto pa isa. Sabi po ni Bam Aquino, mga kasong EJK dapat dinggin dito. Dinggin sa mga hukuman dito sa Pilipinas. O, diba ang ganda? Dapat dinggin. Okay yan, ah. Basahin mo yung laman. Eto, the trials for these cases should ideally be held here in the Philippines because this is where the victims are. Congratulations, palakpakan tayo. Tama yan. Dapat dito kasi narito yung mga biktima. Correct. Para magkaroon sila ng katarungan. Correct. May nakakuha na ba ng katarungan dito? Mayroon na nga. Si Kian nga eh. Si Kian nga nakatamo ng katarungan eh. Alam mo yung ginagawa mo, Father Flavi, tulungan mo yung mga biktima di umano na magsampa ng reklamo. Hindi nyo na po pwedeng sabihin, hindi makakasuhan si PRRD dito kasi makapangyarihan siya. Makapangyarihan? Hindi nyo na nga ginalang, pinakulong nyo. Okay. Di okay naman. Dapat dito raw isagawa yung paglilitis dahil narito yung biktima. Good ka dyan, Bam Aquino. Pero ituloy natin ang pagbabasa. Ayon kay Aquino, mas magiging makahulugan ang paghanap ng katarungan kung dito mismo sa lugar kung saan naganap ang umanong mga krimen, isasagawa ang proseso. Correct! Galing mo talaga, Bam. Bilib na bilib ako sa'yo. Ang galing ng mga sinasabi mo. Tuloy natin ang pagbabasa. Baka naman may gagawin siya. 'Di ba? Lahat po kasi yan magagaling magsalita. Kaya nga nananalo yung mga yan eh. Anong gagawin natin, Bam? Sige na. Sabik na kami. Gayon man, patay tayo dyan. May gayon man. Alam niyo na ibig sabihin pag may gayon man. Tuloy natin. Gayon man, nilinaw ng senador na iginagalang niya ang kasalukuyang proseso sa ICC na nakabase sa The Hague, Netherlands. Agoy! Igagalang rin pala yung mga ICC. So ano yung mga sinasabi mo na dapat dito? Wala lang, dapat dito. Pero wala tayong magagawa. ICC yan eh. Yan yung problema. Yan yung nakakasakit sa tuktok namin eh. Mabuti pa maglito-lapid na lang kayo lahat eh. Manahimik na lang kayo kasi wala namang kayong tulong.
Kinagamit nyo pa yung issue para magbida-bida. Nagpapabida lang kayo. Ang gusto namin makita, ano yung aksyon ninyo bilang senador. Meron pong mga senador na posibleng dakipin at dalhin sa ibang bansa. Oh, si Lacson, nalulungkot ako. Si Rizon Tiveros, nasasaktan ako. Nasaktan ka? Bakit? Anong ginawa sa'yo? Ba't ka nasaktan? Warak ba? Walang katotoran. Nasasaktan ako. Nalulungkot ako. Ito namang isa, ang ganda ng sinabi. Dapat dito yan. Pero, ganun pa man, ginagalang ko yung ICC. Yung dapat sa kanya, pangarap lang. Wala silang gagawing hakbang, kundi malungkot, masaktan, at mangarap. Mga PI kayo, wala kayong mga silbi lahat. Ganun pa man, iginagalang natin yung ICC. So sa madaling salita, mema lang ako pero wala akong gagawin pabor sa kapwa ko senador. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong. Pwede po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Ayan. Last term kasi ni Byron